Wala pang kwan talaga yung ipinapatawag si Secretary Joe Laurel na konsultasyon o meeting man lang sa mga major farmers groups upang pag-usapan kung ano yung mga dapat gawin patungkol dito sa kwan po, mga hamon ng krisis po sa gitnang silangan. So kayo po, Sir Leonardo, syempre naging matagal din po yung panunungkulan po ninyo sa sektor po ng agrikultura. Ano yung mga maaari po ninyong maisuggest na pwedeng gawin ng ating mga magsasaka para somehow maibsan yung matinding epekto po nito? Kasi alam naman po natin yan, hindi pa man po nararanasan ito pong siguro dyan po sa Middle East, marami na pong kinakaharap na problema ang sektor po ng agrikultura, especially sa kanilang mga gastusin na nag-end up sa pagkakautang o pagkakalubog sa utang ng marami po nating mga magsasaka, sir. Isa sa napaka-urgent yung access po ng ating mga magsasaka sa pagbili po ng mga ginagamit po nilang diesel o kaya gasolina sa kanila pong makinarya. Kasi ang sitwasyon po ngayon sa maraming lugar, unang-una may rationing na . So halimbawa dyan sa Kamiling Tarlac, ang feedback ko po dyan ay ang mga motorista, up to 10 liters lang ang pwede nilang mabili sa gasoline station. However, in the case ng ating mga magsasaka na may bomba ng patubig, hindi naman pwedeng dalhin yung bomba ng patubig, irrigation pump, doon sa istasyon po ng gasolina. Ang ginagawa ng partner natin, nagdadala po ng mga plastic containers para magkarga po by the gallon. Pinagbabawal po yan. Kasi daw, baka may safety issue at baka magkaroon ng hoarding. Ganon din po, yung mga farmers naman gumagamit po ng mga thresher, mga combine harvester, kasi halos ko na po, umpisa na po yung anihan ng palay. Kung ganon din po, hindi sila makakuha ng crudo o diesel para sa kanilang mga equipment, paano sila makaka-harvest ng mabilis? So, baka kulahin po tayo ng supply ng ng palay na ginagawa pong bigas. So yan po immediate sana na dapat sabihin po ng gobyerno natin na papayagan pa rin ang ating farmers na makabili po ng kanila pong fuel requirements na hindi maramihan pong bilihan. Ikalawa, yung sa fertilizer naman, sana po magkaroon po ng palawakin po yung fertilizer subsidy program. Ganyan din po to some extent siguro yung fuel costs na nabanggit ko po kanina, baka pwede pong bigyan din po ng subsidy pa rin ng ating pong gobyerno. Naalala ko tuloy yung nakita ko sa social media, Sir Leonardo, yung nabanggit nyo nga na limitado at hindi pwede yung ay lalagay po sa mga galon-galon o yung lalagyan ng mineral water. Yung mga mangingisda po natin, dinala na po nila yung bangka sa gasolinahan para doon na lang daw ilagay yung ipapagasolina po nila. Anyway, Sir Leonardo, can this affect o paano po ito makaka-apekto, especially sa produksyon ng mga magsasaka po natin na maaari pong maka-apekto para makamit po natin yung layunin po na food security dito po sa ating bansa? Siyempre, yung mga inputs po sa pagsasaka, nabanggit na po natin yung fertilizer. Pag tumaas po yung presyo ng abono, baka po magtitipid na lalo ang farmers sa paggamit po ng abono. So that will magre-resulta po yan sa mas malit po ang produksyon. So as I said, dapat magkaroon po ng some kind of subsidy pa rin for fertilizer at iba pong mga kagamitan para at least ma-maintain po natin yung level of production po natin.